Okay, guys, this is a news listener by Angelo, and today is May 25, 2025, Sunday po. At rest day po halos lahat ng tao ngayong araw. Okay, kamusta po kayo dyan? Thank you po. Thank you po sa mga manonood. And if hindi pa kayo nakapag-subscribe, please subscribe to this channel. Okay? Now, pag-usapan naman natin, guys, if uh, kung natatandaan nyo, last time sinabi ni Bato, Senator Bato, na ah, na ano daw, nandito daw yung mga ICC investigators. And sabi niya kay Bongbong Marcos, kung totoong gusto niya makipag-reconcile sa kanila, dapat ano tawag doon? I-deport daw. Okay? So tignan natin gaano ba katapang si Senator Bato de la Rosa. Okay? Now, punta tayo sa video niya last year. Okay? Sabi niya kay Trillanes. Okay? Panoorin natin to. Go ahead, make my day, Mr. Trillanes! Kumulo ang dugo ni Senador Bato de la Rosa nang hinga ng reaksyon kaugnay ng mga pahayag ni dating Senador Antonio Trillanes IV. Ayon kasi sa dating senador, maaaring ilabas na sa Hunyo o Hulyo ang warrant of arrest ng International Criminal Court laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kay de la Rosa, Okay. So, okay na, di ba? Si Duterte na sa ICC na. Now, skip natin yung ibang part dito. Sige! Go ahead! Kahit sumama ka pa, mag-serve ng warrant. Sumama ka, ikaw mismo magpusa sa akin. sinabi rin ni Trillanes na Okay, di ba? Bring it on. Okay, sabi niya. Last March, dumating yung ICC at tapos nahuli nila si Duterte, di ba? Oh, ang gulong-gulo, di ba? Ang gulo kasi ang daming mga sawsawero ng mga Duterte. Now, punta tayo sa okay, search natin yung okay. Sabi niya raw, sabi dito, wait, punta tayo sa video. Okay, sabi daw, meron daw mga ICC na pumunta sa mga police at nagtatanong kung ano mga information na pwede nilang makuha sa mga police na under ni Bato nung una. Okay, so pakinggan natin yung Inquirer. Anong sabi nila dito. Okay? Senator Bato de la Rosa accuses probers of the International Criminal Court of threatening retired police officers to testify against him and former President Rodrigo. Yun ang yun ang yung parang ano ba? Wala naman si Batong proof na threat daw yung ICC yung mga police na mag-testify against sa kanya at sa mga Duterte. 'Di ba? Kung meron siyang information, so sana sinabi niya. Or magbigay naman siya ng proof. Kasi kung wala siyang proof, magiging parang sinungaling siya, 'di ba? So dapat syempre as a senator, dapat alam niya 'yun. 'Di ba, guys? Okay, so let's listen more. Duterte. In a statement on Friday, May 23, De La Rosa claims that some retired officers of the Philippine National Police are being forced to sign an affidavit that would incriminate him and former President Duterte. According to De La Rosa, the ICC has an ongoing mission in a hotel in Pasay City where the Okay, kasi anytime soon re-release ata ng yung ICC ng warrant of arrest against Bato or kay Bongo o kay Alba Yalde, yung isang PNP chief na nag-continue ng drug war, right? Now, pupunta tayo kay Attorney Claire. Sabi niya dito, manghingi lang po sana kami ng reaksyon doon po sa pagdating sa ICC. May sinasabi po si Senator Bato de la Rosa na paalisin sa Pilipinas yung mga ICC investigators. Andito ba sila? Andito ba sila? May information po ba ang Malacanang? Wala kaming impormasyon, hindi namin napag-uusapan yan. Although, syempre nakita ko na yan sa balita, di ba?
Pero hindi ba dapat siya yung magpakita ng ebidensya na nandito? Yun. Walang information, kahit yung Malacanang, kung meron siyang impormasyon, so dapat i-share niya, di ba? Ba't ka matatakot? Parang sinasabi niya na natatakot siya. Ayaw niyo yung mga ICC dito kasi dapat wala na raw jurisdiction, okay? So, yung demeanor niya, yung ugali niya from last year, ang tapang-tapang niya, di ba? Now, tapos na yung election, so parang nasa-sense ng lahat ng mga tao, parang natatakot na si Bato. Di ba? Matapang ba siya o natatakot sa mga ICC investigators? Okay, so tandaan natin, ang mga arresting officers, hindi po sila yung ICC. Ang mga arresting officers ay mga PNP police officers natin. Bakit? Kasi yung ICC mag-i-issue ng warrant, tapos ang gagawin nila, ipapasa nila yung warrant of arrest sa Interpol, and ang Interpol magre-request sa gobyerno, and then yung PNP, yung ang gagawa ng arrest. Okay? So yun, tandaan natin, matapang ba si Bato o malambot na Bato? Okay, so thank you for watching this channel, and please like, subscribe, and you can comment, okay? And sa susunod po na video, yes, pag-usapan naman natin yung ibang mga topic about politics. Okay, bye. Thank you guys. See you again.